So mga bagay na po pwede mong gawin upang ma-inlove sa'yo ang isang lalaki kahit hindi ka maganda. Okay, mga girls ha, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi po pwede pa rin mangyari. May pag-asa pa rin na mangyari na mahulog ang isang lalaki sa iyo kahit hindi ka maganda. Kahit pirat ang ilong mo, kahit malapad ang noo mo, o kung ano pa mang itsura mo, meron pa rin mga lalaki na hindi basta-basta lang tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Basta mga girls, sundan nyo lang yung mga bagay na sasabihin ko. Sundan nyo lang yung mga tips na aking ipaliliwanag kasi malaki yung maitutulong nito para kahit papano, ma-inlove pa rin sa iyo ang isang lalaki kahit hindi ka o kahit hindi natin sabihin maganda ka. Pero bago natin to simulan, isa lang palaging aking hinihiling. If ever na nakakatulong yung mga love advice, yung mga sermon na aking sinasabi dito palagi, okay, wag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Malaki po ang may tutulong ng inyong pagko-comment dito sa ating munting channel para ma-suggest at para rin mabilis nyo pong makita yung mga bago at latest kong i-upload na love advice. Okay? Kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating content and topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay at gawain na po pwede mong gawin upang ma-inlove pa rin sa iyo ang isang lalaki kahit hindi ka ganun kaganda? So number 1, kailangan at dapat ma-showcase mo ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Yes, mga girls, tatandaan nyo kayang daigin ng isang babaeng may mataas na kumpiyansa sa sarili ang isang babaeng ganda lang ang baon. Okay? So, take time to analyze it. Okay? Dadaigin po ng isang babaeng mayroong mataas na kumpiyansa. Ano bang sinasabi mo kamamay na mataas na kumpiyansa? Paano ba maging ganyan? Okay? Kapag gusto mong maging babaeng mataas ang kumpiyansa sa sarili, kailangan marunong kang tumindig ng tuwid. Okay? Hindi ka dapat mahiyain. Dapat marunong kang tumingin mata sa mata. Marunong kang umimik, hindi ka mimiha-miha. Kailangan pag tinanong ka, straight to the point, sagot ka agad. Okay, hindi ka nahihiyang sumagot. Hindi ikaw yung tao na na mahirap kausapin. Talagang approachable ka. Yan yung mga babaeng may kumpiyansa sa sarili. Okay, kumpara doon sa mga babaeng hiya-hiya. Tanungin mo, hindi ko alam eh. Okay? Pakita niyong matalino kayo. Kung hindi niyo alam masagot, sabihin niyo. Hindi yung paismer-ismer pa kayo dyan. Kaya please, showcase po ninyo ang inyong pagiging babaeng may mataas na kumpiyansa sa sarili kasi yan ang kadalasang hinahanap ng mga kalalakihan. Okay? So next. Kailangan at required na masarap at masaya kang kausap at kasama. Yes, mga girls. Hindi na nga kayo ganun kagandahan. Kaya please, doon natin daanin sa sarap mong kasama, sa sarap mong kausap. Kailangan, yung isang lalaki, madalas mo siyang napapatawa. Kasi dadaigin din po ng isang babaeng may mataas na sense humor, yung mga babaeng palaging seryoso. Yung mga babaeng hindi makapisang ipot kung magsalita. Kaya please kung gusto nyo pong kaadikan kayo o kainlaban kayo ng isang lalaki, kailangan masarap kayong kasama. Kailangan napapatawa nyo ang isang lalaki sa lahat ng oras. Kahit may problema, kausapin ka lang niya, tatawa at ngingiti na siya kasi ang gaan ng buhay. Ang gaan lang ng sitwasyon kapag ikaw yung kasama kasi tatawa lang ng tatawa eh. Walang lalaki ang hindi mai-inlove sa isang babaeng good vibes palagi. Masarap at masayang kasama. Kaya bilang isang babae mga kamamay, maging masayahin po kayo. Okay, kasi naman, yung pagpapangiti sa isang lalaki, yan po ay situational. Kung ano man yung pinagdadaanan ninyo ngayon, halimbawa, magkasama kayo. Halimbawa, may nakita kayong dumaan. Okay, makakagawa ka na doon ng punchline. Okay, sabi ko nga, yung pagpapatawa, yan ay hindi pinag-aaralan. Yan ay kusa na lang lumalabas sa sarili mo. Kaya hanggat mari mga girls, huwag kayong mahihiya. Pagkasama niyo yung isang lalaki, huwag kayong mahihiya. Okay, kung hindi naman kayo bingot, ba't kayo mahihiya? Diba? Huwag kayong mahiya at i-showcase nyo lang ang inyong sarili. Maging ano lang kayo, maging ikaw.
Okay, maging natural. Yun ang ibig ko sabihin, maging natural ka lang sa kanya, tumawa, ngumiti. Para sa ganon, ang isang lalaki ay makapalagay ang loob sa inyo. At pag nakapalagayan mo ng loob yung isang lalaki, malapit sa malapit ang pagkahulog nito sa inyo. Okay? So next. Kailangan dapat maging mabait at tapat ka rin sa kanya. So umpisa, magiging magkaibigan muna kayo. At pag kayo ay naging magkaibigan, yung tipong nasasabihan ka na niya ng kanyang mga problema, ng kanyang mga pinagdadaanan, so magandang tulayan para makuha mo ang kanyang puso, ang kanyang atensyon. Pero kailangan maging mabait ka sa kanya. Baka mamaya pag nag-open up yung lalaki, ayan ka na naman, mag-open up ka na naman sa akin, may problema din ako. Huwag mo kong pag-isipin, huwag mo kong idamay, huwag ganon. Kailangan, pag nag-open up sa'yo ang isang lalaki, makinig ka. Umupo ka sa kanyang tabi, hayaan mo lang siyang magsalita. Kung kailangan niya ng opinyon, kung kailangan niya ng sarili mong suhestyon, saka ka magbigay. Pero kung halimbawang may problema siya, malungkot siya at gusto niyang umiyak, pakinggan mo lang. Okay, para sa ganon, kahit paano makapaglabas siya ng nararamdaman, makapaglabas siya ng bigat ng nararamdaman at napakalaki ng tulong nun mga kamamay kapag masarap kang kasama, kapag maayos kang nakikinig sa kanya, at the same time, mabait ka. At syempre, yung pagiging tapat mo. Kung halimbawa naman na talagang nagkamali siya, sabihin mo rin at i-approach mo. Pwede mong sabihin na, kaibigan, pasensya ka na ha, magiging tapat ako sa iyo. Syempre, mahal kita at kaibigan kita. Mahal kita bilang kaibigan. Gusto ko maging tapat sa iyo kasi dun sa part na yon, medyo sumobra ka dun. Kaya siguro nagalit sa yung papa mo, medyo sumobra ka dun. Pero sa madaling sabi, okay din naman yung ginawa mo kasi naipaalam mo. So, mga ganun ba? Maging tapat ka sa kanya, at syempre maging mabait ka sa kanya. Maging open up ka sa kanya pagdating sa mga problema niya. At malaki ang tulong nun, mga kamamay, para mahulog sa iyo ang isang lalaki. So, ang isang lalaki, hindi siya basta titingin sa itsura mo, kundi dun sa linis ng damdamin mo, doon sa buti ng kalooban mo kasi may isang tao na nandyan para sa kanya. Doon mas madidevelop ang inyong samahan. Kaya please, maging mabait kayo at tapat pagdating sa kanya. Okay? So next, kailangan malinis ka rin at maalaga sa sarili mo. Yes, mga girls, hindi po pwedeng mabait ka lang. Hindi po pwedeng sexy ka lang. Hindi po pwedeng high value ka lang. Dapat malinis ka rin sa katawan. Excuse me. Dapat mabango ka rin. Yung aura mo mahalaga rin. Maganda ka nga. What I mean is, sexy ka nga. Diba? Nandiyan ka nga para sa kanya palagi. Kaso, baho ng bibig mo. Pag nag-a-advise ka sa kanya, siya na lang, nakaganto na lang siya ng panyo eh. Okay, hindi rin mahuhulog sa iyo ang isang lalaki. Hindi rin mai-inlove sa iyo ang isang lalaki. O kaya naman, magkausap kayo, may putok ka naman. Hindi rin magkakaig eh. Kaya kung gusto nyo na ma-inlove sa iyo ang isang lalaki, kung ano pa man ang itsura mo at hindi ka confident sa itsura mo, yung tipong parang, okay, pango ka, okay, tapos siya naman, mistiso, di ba? So, daanin mo siya sa pagiging malinis mo sa katawan, sa pagiging mabango mo, at the same time, yung kumpiyansa mo sa sarili, kaya mong kausapin siya, kaya mong humarap sa kanya nang hindi nahihiya. At syempre, dapat malinis ka nga. Mabango ka, okay, masarap kang kasama, nag-exercise ka. So, lahat lang yan, pag pinagsama-sama, yan yung nagiging ideal na karakteristik na ginugusto ng isang lalaki. Kaya mga girls, ulitin ko, mas mahalaga na malinis ka, mabango para sa isang lalaki at ang isang lalaki ay susunod na ang pagtingin niya sa iyo at possible, malaki yung chance na mahulog siya sa iyo. Okay? And last, dapat may pangarap at direksyon ang buhay mo. Yes, mga kamamay, hindi lang dapat kayo ay malinis, mabango, sexy, may kumpiyansa. Kailangan meron din kayong pangarap. Meron ding direksyon ang inyong buhay. Anong ibig mong sabihin, kamamay, na may direksyon? Sabihin natin nag-aaral ka. Sabihin natin na nagninegosyo ka. Kailangan, meron ka ring secondary background na ganyan. Hindi lang puro ganda ng ugali. Kailangan maaasahan ka rin. Yung tipong pag-inisip ng isang lalaki na pag ito kaya, naging girlfriend ko, naging asawa ko sa hinaharap,
Ano kaya magiging buhay ko dito? Baka mamaya, okay, puro pera lang, manghingi lang sa akin ng pera to, hututan lang ako, kawawa lang ako. Pero kung ikaw yung babae na maaasahan, mayroon kang trabaho, kaya mong kumita ng pera, may negosyo ka, maraming lalaki ang lalapit sa iyo. Bakit? Kasi masarap kang maging partner sa buhay. Kasi meron ka eh. Kasi hindi ikaw yung babaeng patambay-tambay, batugan. Hindi ikaw yung babaeng maghihintay na lang ng dating ng pera. Abot ng asawa. O abot ng jowa, abot ng kanyang nanay. Di ba? O abot ng nanay mo. Kapag ka ikaw yung babaeng may direksyon sa buhay, may pangarap sa buhay, sigurado ako, hindi lang isang lalaki, okay, ang talagang gugustuhin ang pumasok sa buhay mo, kilalanin ka para maging jowa, para maging partner ka sa buhay. Kaya please mga kamamaya, ang pagiging babaeng merong direksyon at pangarap, napakalaking alas niyan kahit hindi ka ganun kaganda, maaaring maraming lalaki ang mahulog sa iyo. Kasi magiging practical sila at the same time, napakarami mong mga good traits na hahanapin nila. Alright, so sana kahit paano makatulong ang ilang mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig mga girls. Okay, for more videos and love advice, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Mahal ko po kayo. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.